Boss, may problema sa design department. Ngayon ang product launch ng Yin Company. Napansin ko yung design ng department para sa bagong produkto. Ang pagkakahawig ay umabot ng 90%. Kung ganito ang sitwasyon ngayon, sa susunod na linggo ng launch, tsak na tayo magiging katatawanan ng industriya. Hinala namin may insider na nag-leak ng design sa Yin Company pero wala pang ebidensya. At ang dati naming plano, iba sa kasulukuyang estilo. Hindi alam kung bakit nagkaroon ng ganitong pagkakatulad. Huwag mo munang pansinin ang mga similarities. Ang product launch ay hindi pwedeng ipagpaliban. Kakauwi ko lang mula sa abroad. Kung ipagpaliban ng launch, magdududa ang mga shareholders sa aking desisyon. Pero ngayon, huli na para muling gawin ito. Dagdag pang oras ang paggawa. Una kang magsiyasat. Ang problemang ito ay siguradong galing sa design department. Ngayon, ang design ay hindi na pwedeng gamitin. Pero ang launch, huwag mo nang alalahanin. Ako na mag-aayos. Sige po, boss. See you eh. Nagsisketch ka ng design. Buti hindi nawala. Nasaan ang mga design drafts mo? Ito ba yung tinutukoy mo? Lahat ng ito ay gawa mo. Oo. Pupunta na ako para maghanda sa lunch. Ang nakikita ninyo ay ang dalawang disenyo para sa bagong season na may timang bulaklak. Malayong kalidad nila sa atin. Wow. Salamat sa tiyaga nito mga nakarang araw, Mr. Su. Walang anuman. Alam ko naman ang mga kalokohan mo. Ano ba yan? Anong sinasabi mo? Bakit parang di ko maintindihan? Kusin-chan, ano bang sinasabi mo? Nahuli ng designer na yon. Bukas, siguradong babagsak ang stock ng subgroup. Sino yung babae na yan? Sabihin mo sa akin sino siya? Hoy, sino talaga yung taong yun? Kalaban ko sa negosyo. Ha? Kaya pala, sa itsura pa lang, mukhang kontrabida na. Buti na lang nandyan ka. Pero sa totoo lang, di ko inakalang ganun kagaling ang designs mo. Hindi ko naman talaga pinag-aralan yan. Sinagawa ko lang yun pag may oras ako. At dapat na magpasalamat ako sa'yo. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon buhay ang mga disenyo ko. Ngayon ko lang nakikita kung nagiging totoong produkto ang sarili kong gawa. Ganito na lang. Miss Chen, bilang chairman ng Google, iniimbitahan ko si Miss Sheng Siwei na maging designer ng gown sa aming design department. Sa ilalim ng Google Group. Ano sa palagay mo? Talaga ba? Talaga ba? Sir Gian, tumigil ka dyan. Tumigil ka. Sir Gian, anong ibig mo sabihin? Sabihin mo sa akin, sino ba talagang May babae relasyon yun? ba kayo? Anong kinalaman niya sa akin? Akong girlfriend mo. Tapos tatawin mo pa ko na ganyan? Girlfriend? Bakit parang hindi ko maalala yun? Dahil lang sa minsan tayo natulog, akala mo totoo na. Talaga ba? Suja yan. Pinampayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. Kung papakasalan mo ako, matutulungan ng pamilya namin ang pamilya Yin. At para umangat pang antas mo, Hindi ko pa rin narinig kailaman na ang pamilya Yin ay nagbibigay ng yaman sa isang anak sa labas. Gusto mong linangin ng iba? Sige, pero wag mong lokohin ang sarili mo.
Paano mo nalaman yon? Pumikit ka muna. Ano ba? Pumikit ka na lang. Ay, kung gusto mong magregalo, sige lang. Kung nagaya ng nakarang beses na may surpresa ka pa. Ate! Shawo? Ah, ah. Masakit pa ba? Miss, inihanda ni boss para sa'yo ang isang walk-in closet. Ilagay natin yung mga bagahe doon. Kapag may oras ka na, ayusin mo na lang. Sige. Si Gushinshan, mataas bang sweldo na binigay niya sa inyo? Medyo maganda naman ang kita. Kaya palang saya ng mukha mo. Walang bakas ng pagod na isang empleyado. Si Boss Gu, mabait sa lahat at sigurado ko mas magiging mabait siya sa inyo. Pupunta muna ako para ayusin ang mga gamit mo. Magpahinga muna kayo. Sige. Nandito ka na. Ate Guyo, Tara na, dadalhin na kita sa design department. mas mabuti siguro kung ako na lang mismo pupunta sa design department ay kung sito ng mga katrabaho na pinapadala ko ng CEO para maging undercover. May punto ka, madam. Ano bang kinalaman mo dito? Kaya, ang bagong product launch ay papasa na kay Designer Sheng. Huwag mo namang sabihin ganyan. Kailangan ko para pasalamatan si Gusto sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Matuto ako ng mabuti. Nasaan ang ate mo? Umalis siya kaninang umaga. Umalis. Nag-overtime pa ba siya? Hindi naman. Tinatanong mo ba si madam? Narinig ko kaninang umaga pa lang. Pumunta siya sa Minsing Village para hanapin ang master ng tie-dye. Ha? Sa Minsing Village. Naiintindihan ko na. Ate, sandali lang po. Gusto ko lang po itanong kung paano pumunta sa bayan ng mata ng artist na ito. Hindi ba ito si Sing-chan? Kilala mo si Go Shin-chan? Anong Go Shin-chan? Siya ang batang Sing-chan. Siya ang batang si Sing-chan. Talagang mahirap ang kapalaran. Si Zhao Sheng, noong mga panahon na yon, ang kanyang ina ay dumating sa amin na yon, kasama siya at isa pa. Nung dumating sila, ang kanyang ina ay duban mula sa ulo hanggang paa at siya sanggol pa lamang noon. Nung araw na yon, nahulog sila sa harap ng bayan ng aming village chef. Hindi nagtagal, ilang taon lang. Namatay ang kanyang ina dahil sa sakit. Ang batang iyon ay naiwan ng walang nag-aalaga. Walang pagkain, walang damit. Sa kabutihang palad, ang mga tao sa aming nayon ay mabait sa batang ito. Madalas siyang binibigyan ng pagkain at damit. Ilang taon na nakalipas, bago siya umalis sa aming nayon, hindi na siya bumalik. Ay. Ikaw na bang asawa ni Sing-chan ngayon? Oo, ako nga. Ate, maaari mo akong dalhin sa bayan ng village chief? Siyempre! Oo, pwede. Tara na, sasamahan kita. Village Chief! Ito ang asawa ni Sing-chan. Kumusta po, Pinono? Asawa ni Xingtian? Aling Xingtian? Mag-usap kayo. May mga bagay pa kong gagawin. Kailangan ko magluto sa bahay. Naalala ko na. Akala namin walang pamilya si Xingtian. Di namin inakala na may napakagandang asawa pala siya. Tama. May ibibigay ko sa'yo. Ito ay mula nung araw na hawak siya ng kanyang ina sa aming bahay. Maghintay ka lang. Ano ito? Ilang taon nang nakalipas, walang nagpunta para kunin ito mula sa akin. Bilang asawa ni Xingtian na ibalik na sa may-ari. Matagal na panahon, mag-ina sila, walang kumuha sa kanila.
Ano kaya ang laman nito? Hindi ko rin alam. Ngayon, bilang asawa ni Xingtian, may babalik na ito sa kanya. Salamat. Naglakad siya ng malayo at maayos. Noong araw, nung nandito pa si Xingtian at ang kanyang ina, sobrang dumana siya ng paghihirap at maraming pasakit ang naranasan niya. Dahil dito, Pinono, alis na ako. Birth certificate? At ang testamento ng pamilya ko? Xingtian, bakit ka nandito? Mag-isa ka lang, naglakbay ka pa ng malayo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Master! Ako ang designer ng Go Group. Gusto ko sana humingi ng tulong. Sige na, sige na, sige na! Nasa trabaho ko ngayon. Wala kang oras para magturo sa'yo. Yes, yan? See you eh! Hello, Niansen. Kasama mo si Xiaoye? Alam ko na isang napakagandang lugar. Ganun ba? Akala ko pa nga, kayo mag-asawang ito ay dumarating para tulungan ka mag-picture. Talaga naman si Xiaoye. Iniwan ka lang sa bahay mag-isa. Talagang hindi niya alam kung paano panagan ng babae. Gusto ko sanang gatang mga designs mo. Hindi ka talaga nititinag kahit malayo hinahabol mo pa rin. Ngayon isang pagkakataon lamang. Ang kumpanya namin ay may isang project na kailangan gawin. Kilalang kilala ang master nito. Wala akong interes sa kahit anong proyekto ninyo. Mas mabuti pang lumayo ka na sa kanya sa susunod. Bullshit yan. Ang tungkol kay COA, hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Ganun pala, hindi nga simple. Yung asawa mo, pumunta pa sa ate ko para humingi ng investment. Ginawa niya yun para tulungan ng pamilya niya. Ano? May oras ka pa para sa mga ganyan. Mas mabuti pang ayusin mo muna ang sarili mong pamilya. Tingnan ko nga muna. Ang tapang mo Naglakas loob ka pang umakyat. Sino bang minamaliit mo? Boss, huwag mo akong takutin. Boss, gumising ka na. Boss, huwag mo akong takutin. May sakit ka ba? Boss, ayos ka lang ba? Nasaan si Sio eh? Boss, yung sapatos mo! Ayos ka lang ba? Ayos na talaga ako. Baka naman nasaktan ang ulo mo. Grabe, halos himatayin ako sa takot. Naramdaman ko yon. Yansin, Kung hindi mo talang kalimutan si Shen Siyo maghiwalay na lang tayo. Nansin! May gusto ko sabihin sa'yo. Nansin! Nansin, makinig ka muna. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hayaan kung abogado lang humawak dito. Teka, ikaw bang humingi ng investment sa Go Group? Bakit mo binabanggit na nakaraan? Hindi ba galit ka sa akin noon? Hindi ba't napilitan ka naman pakasal sa akin? Oo, nagsisisi ako noon. Gusto kong itama ang lahat. Pero sa huli, umabuti sa ganito. Palagi tayo nag-aaway at nagbababangayan. Hindi ganun, Nansin. Alam mo ba,
Kanina tinanong ko ni mama kung saan ka na pumunta. Pero hindi ko nga alam. Kahit minsan lang. Itinuring mo ba talaga ako bilang asawa mo? Naisip ba kahit minsan nararamdaman ko? Pasensya na. Pinili mong hanapin sa Shin si Yue. Alam mo ba nang marinig ko na sugatan ka? Sobrang nag-alala ako. Hindi totoo yun. Pero pagdating ko, nalaman ko na sugatan ka para iligtas siya. Hindi ganon. Ayoko nang marinig. Umalis ka na. Sige, Alis! aalis na ako. Maghihintay ako sa baba. Pwede ba? Umalis ka na. Ayos ka lang ba? Lunansen, bakit ka nandito? Nasaan si Yesiyen? Sure na kami ni Yesiyen. Nasiyan ka na ba ngayon? Bakit naman ako masisiyahan? Hindi ko pinapansin kung ano talagang nangyari sa pagitan ninyo. Pakiusap, huwag mo na akong isali. Kung hindi dahil sa'yo, paano kami maging ganito ngayon? Lunansen! Kung nasa puso ka niyan at napakahalaga mo, ngayon, sisirain na kita. Check si Yue! Si Yue. Si Yue, ayos ka lang ba? Si Yue. Tulong! Kumusta si Yue? May buka ka pang magpakita dito. Pasensya na. Sinyansin itong mga araw. Hindi talaga naging maayos ang emosyon niya. Hindi ko man lang alam kung anong nangyari sa inyo noon. May nangyari na hindi maganda kay Yue. Ayusin niyo yan. Pasensya na. Hindi kita naalagaan ng maayos. Kayo, bakit kayo umiiyak? Talagang okay lang ako. Masikit lang tiyan ko konti. Anong nangyari? Nasaktan ba ako? Saan? Sabi ng doktor, mahirap na para sa atin na magkaanak. Wala yan. Wala yan. Patay na ba siya? Grabe ang pagkakasugat niya. Baka sa hinaharap, hindi na posible na magkaanak. Patas ang Diyos, wala rin akong anak. Lunyansin, alam mo ba kung anong ginawa mo? Alam ko naman. Alam ko lahat. Shinshan, bakit ka nandito? Anong gagawin mo? Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Anong ginawa mo kay Yue? Hindi! Hindi ko inakala na maging ganito bigat ang sugat niya. Gusit yan! Kumalma ka muna. Ibigay mo sa akin ang lapis. Pakinggan mo ako. Kung may galit ka, sa akin mo nang ilabas. Ako may kasalanan kay Yue. Hindi ko rin siya kayang kalimutan. Ako ang nagkamali, hindi si Nyansin. Ang lahat ng ito, kasalanan ko. Kung kailangan buhay ang kabayaran, dapat ako ang magbayad. Sa tingin mo ba, basta ko na lang kayo palalampasin? Ang kasalanang ginawa ni Nyansin, ako nang mananagot. Nakikiusap ako sa'yo. Shinshan! Simula ngayon, huwag ka nang magpakita sa harap ko o ni Yue. Naiintindihan mo ba? Gugulin mo ang oras mo sa pamilya mo.
Kie, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pasensya na. Paano mo nagawa na maging ganito katanga? Paano mo nagawa para sa akin? Paumanhin talaga. Ayos lang yan, Sin. Nasa baba na ang driver. Umuwi ka na at magpahinga. Ako nang sasama sa kanya. Ikaw nang bala dito, kuya. Bakit ang late mo ng pag-uwi? May kaunting abala lang. Saan ka ba nagpunta ngayon? Nagkaroon ng aksidente si Siwei. Nasa ospital siya. Parang mayroong buhay na si US Shawo. Kung gusto mo talaga silang tulungan, dapat mo silang sama talagaan. Anong ibig mong sabihin, ate? Ang kapatid kong lalaki na si Go Shin-chan, hindi yung tipong madalang managkit ng iba, tapat siya. Sa totoo lang, kaya mo namang gumanap ng ganito, hinahangaan pa kita. Kung ginawa mo talaga ngayon, magagamit ko nangyari upang kontrolin ka, magpanggap ng kapatid ko. Ipipikit ko isang mata para magpatuloy ka sa pagpapanggap. Dahil ang tunay kong kapatid, siya ang lehitimong tagapagmana ng Go Group. Kapag nakontrol kita, nakontrol ko na ang buong Go Group. Lahat ng ari-arian nito. Kailan mo pa nalaman? Hindi na mahalaga, mula pa nang pumasok ka sa bahay ng Go, alam ko na peke ka. Mula pagkabata, ang tanging gusto ko lang ay makontrol ang negosyo ng Go family. Hindi mahalagang paraan. Gumawa tayo ng kasunduan. Madalaw kang pagpipilian. Una, sa shareholders ng meeting bukas, ililipat mo sa akin lahat ng shares mo. At ideklara mo ko bilang tagapagmana ng Go Group. Bibigyan kita ng malaking halaga at isama mo si CUA para magsimulang muli. O kaya naman, pipiliin ko mismo kunin ang nararapat sa akin. At mawalang lahat ng nakakaalam. Siguro hindi mo alam kung paano walang tunay kong kapatid ano. Huwag mo akong subukan. Hindi mo ko kayang talunin. Kahit di ko alam kung sino ang nasa likod mo. Malino na isa ka lang impostor. Pinibigyan pa kita ng pagkakataon dahil pareho naman tayong manuloko. Pwede mong piliin na magpapanggap pa rin mabuting kapatid ko at sabihin mo sa akin kung sino ang amo mo. Pagkatapos nito, hindi na kita guguluhin. Sana matalino ka at manatiling buhay ng Go Shin-chan. Gusto mo bang pumunta sa ibang bansa? Sa ibang bansa? Oo. Pumunta ka muna doon para makabawi ng lakas. Pwede ka rin mag-aral ng design. Makakatulong yan sa karir mo. Sasamahan mo ba ako? May nangyari ba? Wala. Shin-chan, magpakasal na tayo. Hindi kita iiwan. Ngayon, alam na ng buong mundo na ikaw ang asawa ko. Hindi yung ganang klaseng tinutukoy ko. Ang ibig kong sabihin ay legal na asawa. Pag gumaling ka na, saka na natin pag-usapan. Huwag kang magmadali. Babalik na si Xiaowu mamaya. Babalik din ako sa kumpanya. Go Shin-chan, anong ibig mong sabihin? Ngayon alam mo lang masakit ang ate ko. Ayon mong pakasatama ba? Magpahinga ka muna ng maayos. Aalis na ako. Yung tungkol sa mana ng pamilya ko, nanguha ko lang ng pagkatapos ng kasal. Shin-chan, talaga bang hindi mo alam? Xiaowu. Sa wakas, inamin niya mismo. Alam ko na, siya nga ang pumatay kay Gu Xingtian. Kaya pala, ikaw nagpadala sa akin doon. Iba ito sa pinag-usapan natin. Anong dapat kong gawin ngayon? Hindi ba nagawa ko ng plano mo? Baka hindi ito maganda na may mamatay dito. May mamamatay talaga. Hindi ba't nung una pa lang sinabi ko na sa'yo? Buti na lang inamin niya sa'yo mismo. Kung hindi, wala talaga akong magagawa. Ngunit sinabi niya na sa'yo kung paano ito aayusin. Ngayon, wala ka nagsilbi sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sinabi niya na sa'yo? Paano ko malalaman kung tinutupad niya mga sinasabi niya? Papatay talaga siya ng tao. Oo, aaminin ko, ako ang pumayag sa plano mo nung una.
Ako may kasalanan. Sige, inaamin ko na. Si Sheng Xiue, paano naman ang kapatid niya? Anong gagawin natin? Dahil sa bulok mong plano, lahat tayo ngayon ay nadadamay. Kung hindi ka lang gumawa ng kalokohan at umibig kay Sheng Xiue, magkakamali ba ang plano ko? Dahil kay Sheng Xiue, ang dami mong ginawang labag sa plano. Hindi mo ba alam kung gaano karami? Tapos ngayon, gusto mong ako magayos ng gulo mo? Naalala mo bang sinabi ko sa'yo? Kapag bumalik ka sa bahay ng Gu, buksan mo ang recorder. Na-record mo ba talagang usapan? Mula nung pumayag si Xiue na magkapagtulungan, hindi ko nadala yon. Lumabas ka! Layas! Kapatid, nangako ko sa'yo noon na ilalantag ko lahat ng katotohanan. Pero ngayon, mahirap na ito. Pumasok ka na. Ate, ano mo talagang ginagawa ni Go Shinchan? Anong pakay niya? Hindi yung sinusungawa ka ng papilang kasal. Hindi ka rin niya binibisita. Nagpapapadala pa siya ng maraming tao para bantayan ka. Hindi. Ang taong ito ay nito ni Go Shinchan. Hello? Ang nagarot tinatawagan mo ay pasamantalang hindi maabot. Bakit hindi niya sinasabat ang telepono? Hello? Ang nagarot tinatawagan mo ay pasamantalang hindi maabot. Mag-uumpisa ang puno ng mga shareholder. Sinabi sa akin ng dalaga. Nadaling ko silang dalawa sa kumpanya. Pumasok ka. Ililipat ko lahat ng aking hawak na bahagi. Kasama ng posisyon bilang direktor ng Gu Group. Ililipat ko ito sa pangalan ng aking kapatid na si Guyo. Oo, ate. Gusto kong magbakasyon sandali. Si Xiue at Xiao, uuwi muna para magayos ng gamit. Wala namang problema, di ba? Kilala kita. Ikaw ang kaibigan ni Shinchan. Sabi niya, siya nagpadala sa'yo para iligtas kami. Dumating ako para iligtas kayo. Huwag nang maraming salita. Alam ko na. Sinabi sa akin ni Shinchan ang tungkol sa kanya at sa kanyang ate. Kaya nagpa siya kami sumabay at gamitin ng pagkakataon na mag-ipon ng ebidensya sa kanyang bahay. Sinabi niya ng ate niya ay may isang ugali. Gustong itagong mahalagang bagay sa kanyang sarili. Ikaw, hindi mo alam? Tama. Pinapagawa niya sa akin ang kulang kontak mo. Tara na, dali. Madam, bakit ka bumalik? Katatanggap ko lang ng abiso. Nagpadala siya ng tao para sunduin kayo. Ay nako, naabala ko sa sobrang bagal ng pagmamaneho nila. Kaya nabisikleta lang kami pa uwi. Magpatuloy ka sa ginagawa mo. Makakalap din tayo ng daan. Ate, gusto kong kumain ng ice cream. Nasaan ang mga gamit? Bakit may baging halaman dito? Ito? Paano ba ito haharapin? Ibigay ang nahanap sa taong nagligtas sa'yo kanina. Siguraduhin mong nabasa mo muna ang laman. Maghihintay ako sa opisina. Ngayon, ako si Guyo, opisyal na itinalaga bilang presidente ng Gu Group. May pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng negosyo ng Gu Group. Mga shareholders, meron kayong kailangang iulat sa akin? So, Jayan, anong ginagawa mo dito? Ikaw nang pupunta sa kanya? Guyo.
Ano ito? Mga magagandang bagay. Ngayon, nagdala rin ako sa inyo ng magandang balita. Pagkawalan mo ako! Miss Go, ginawa ko na para sa'yo. Hindi ba sinabi mo na tutulungan mo ako na sirain ang ebidensya? Nahuli ang ebidensya ko para takutin ako. Miss Go! Tayo. Hindi tayo makakakilala, di ba? Miss Go, ikaw... Miss Go! Iligtas mo ako, Miss Go! Mga shareholders, hindi pa epektibo ang kasunduan sa paglilipat ng shares. Ngayon, bilang direktor ng Go Group, i-aanunsyo ko ang bagong desisyon ko. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magpanggap, ate. Nagkita na namin lahat. Mayroon tayong ebidensya, tao, bagay, lahat nandyan. Sa telepono ng lahat, ngayon ay nakatanggap na kayo ng manual at maintenance record sa kotse ni Gu Xingtian. At yung tao kanina ay dating mekaniko. O accomplice niya, alam na alam nyo na ang nangyari sa aksidente ng anak ng pamilya ko. Ayon sa panlabas na balita, si Gu Xingtian umano ay nagkasala sa pampublikong pag-aari at tumakas pagkatapos ng aksidente. Ngunit tingnan yung maintenance record. Sa ganitong grabing aksidente, ang tsansang mabuhay ay halos wala na. Ngunit bakit? Walang ospital na nagkaroon ng tala ng resuscitation pagkatapos ng insidente. Ginawa ni Miss Gu ang paglipat ng kotse ng kapatid niya sa sariling pangalan. Naayos ito na parang bago. Bakit kaya ito? Guyu, aking mabuting ate, pinaayos ang kotse para sa ibang tao. Para maging sorpresa sa kapatid niya pagbalik niya. Kahit na hindi na siya makabalik, makakagawa pa rin siya ng alaala para sa sarili. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ang sanhi ng aksidenteng ito ay si Guyu. Maintenance record ang ito. Ano bang ibig sabihin nun? May kasalanan ba ako dahil inilagan kong kapatid ko? Tama ng pagpapanggap, ate. Ikaw na hindi marunong sa kotse. Gumugugol ng oras at tagas para gawin ganitong plano. Talaga, nakakapagod ka rin. Ngayon, nasa kamay ninyo ang computer fault code record ng kotse na ito. Dito malinaw na makikita kung anong oras, kung saang parte nagkaroon ng problema. Maaari nyo i-check sa menu na hawak ninyo at kalkulahin. Ano bang ibig sabihin nun? Hindi naman ako marunong mag-ayos ng kotse. Siyempre hindi ka marunong. Paano bang isang prinsesa na tulad mo ay magayos ng kotse na mag-isa? Kaya nga dinala ko ang mekaniko. Mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Ang mga tao sa ilalim mo ay hindi palaging nandyan. Ate, nagsisisi ka na ba? Hindi lang sa atin. Ang tanging hindi mo kontrolado ay ang batas. Kung tapat ka, magana ang parusa. Kaya naman, Ikaw, gusto mo pang ibulsa sa iba? Ikwento ko sa iyo isang bagay. Yung confession video sa dinner. Ako ang gumawa. Ako rin ang nagbigay nito sa aking kapatid na si Gu Xingtian. Ako rin ang nagrekomenda sa kanya na ang bundok na yun ay tamang lugar para mag-confess. Nung araw ng insidente, pupunta siya sa bundok para mag-enjoy sa tanawin. Kung tama ba o hindi. Yung video, iisa lang sa buong mundo. Nasa USB drive na yon. Paano mo nakuha yon? hindi. Nakita ko yung USB drive sa lugar ng aksidente ng kapatid ko. Nakita ko mismo. Nilagay niya ang USB sa bulsa ng dibdib niya. Pagkatapos mawala, hindi na siya makita. Saan mo nakuha yon? Hindi nakikita ang mga nawawalang tao. Saan mo nakuha? Anong gagawin natin ngayon? O ikaw, isettle mo na ang sahod ni Gu Xingtian. Grabe ka talaga, parang mas lalo kang kamukha niya. Yung sinabi mo kanina, ang pinagatumpak. Pasensya na. Medyo risky ang ginawa ko. Kung hindi nag-rescue si Suji yan sa'yo, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko pagkatapos. Ha? Sino ba ako? Ako at si Xiaobo, maswerte kami. Kahit hindi ka dumating, may paraan din kami. Pero gusto ko lang itanong sa'yo, kailan ka naging tunay na presidente? Siguro kasi masyadong magaling si Sheng Xiu. Konti lang ang tulong niya, naging tunay na presidente na ako. Anong kinalaman ko doon? Kahit ikaw si Chen Chan o si Gu Xingtian man, ikaw pa rin yan. Pero ang tanong ko nga sa'yo, kailan ka talaga naging totoong presidente?
Nakita mo na rin ang birth certificate ko. Pero kung tatanungin mo kung bakit, hindi ko rin alam. Tapos, Basta, may dugong relasyon na raw kami. Ngayon, ako na ang Sagu Group ang unang tagapagmana. Kaya ako na rin ang totoong presidente. Ikaw naman. Kailan mo nalaman ako ay nagkukunwari lang? alam ko na mula sa simula pa. Dahil, nailigtas niya ako noon. Maraming daw nawala sa kanya. Hindi ko yung malilimutan. Ay nako, hindi ko naman siya kilala. Bakit ka naiinggit? Hoy, ngumiti ka naman. Ngayon, ayos pa ba kaya ngayon? Akong may utang sa'yo. Si Gu Xingtian, ginawa lang niyang kanyang paraan ng pagprotekta sa'yo. Kailangan din may katapusan ng mga bagay-bagay. Matapos ang lahat ng ito, marahil talaga ay maghihiwalay tayo. Pero siya, Palagi siyang mahina. Ang mga nangyari kamakailan ay nagpapalala lang ng kanyang anxiety, lalo pang lumalala. Kaya nagdesisyon ako na isama siya pabalik sa Australia. ayos yun. Sana maging masaya kayo. Salamat. Kain tayo. Halika, kain tayo. Nandito na. Salamat ate. Oh, Anong nangyari? Ngayon, lumabas isang skandalo sa isang kilalang pamilya. Si Yen Zishi, anak ng Yen Group, ay napabalita na siya isang illegitimate na anak ng dating presidente at na nakatulong sa bahay. Dahil sa skandalong ito, sa loob ng 3 oras, bumagsak ang stock ng 24% at patuloy ang pagbaba. Sinong gumawa nito? Tinatanong mo ako tungkol dito? Ay nako. Kapag may ginawa, dapat tapusin ng maayos. Kaya pala si Yen Zishi, ang pi at prinsesang ugali niya, ay bungan pagpapalaki. Ngayon ko lang naisip bakit kami naghiwalay noon. Sayang naman, mabuti na naghiwalay. Mabuti nga. Anong ginagawa mo? Ayos na. Zishi? Wala na natira sa akin. Wala na natira sa akin. Itong si Suji yan. Bakit hindi pa rin sumasagot ang tawag? Ha? Hindi mo sinabi natin kakayantay ng sabay? Bakit bigla lang naglaho? Nagugutom ka na ba? Baka kumain na lang muna tayo. Oh, sige. Kain na. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Pakiusap. Hindi na nila ako gusto. Pakiusap. Tulungan mo naman ako. Sige. Hindi ako aalis. Sila ay masama. Hello? Mas mabuti pang dumating ka ngayon. Kushin-chan? Ha? Gabi na. Saan ka pupunta? Oh, si Suji yan. Tinawag akong lumabas. Siya? Bakit hindi siya pumunta kanina? Sabi niya, may kaibigan siyang kailangang kausap. Oo. Anong kaibigan? Hindi ko pwedeng malaman? Sino? Si Zishi.
Ah, ex-girlfriend pala ha? Sige, Hindi na ako pupunta. Sobra na yon. kung gusto mo, pumunta ka. Sige, wala akong chopsticks. Busog ka na ba? Umpo ka. Halika, halika. Yun. Sabi ni Sujiya na gusto niya maging saksi. Tayo, sa loob ng ilang araw, pwede na natin kunin ang marriage certificate. Hindi. Bakit naman? Tignan mo, maayos ng kumpanya ngayon. Si Xiaowu rin ay maayos na, di ba? Kahapon, si Sujiyan, ayaw niya na sabihin ko sa'yo. Oh, Oh, kumakain pa pala kayo. Xingtian. Baka hindi ako dumating sa tamang oras. Sa lahat ng kaso, ayos ng lahat ng bagay, di ba? Kayong dalawa, ayusin niyo ang buhay niyo. Mas mahalaga yun sa anumang bagay. oo. Ayos na. Bakit mo ko niloloko? Oo, ako ang ayaw na sabihin sa'yo. Si Huajing, ex-girlfriend, hindi ba? Alam mo rin pala na ex-girlfriend siya. Sa gabi mo pa talaga siya pinapalabas. At sa hotel pa talagang pupunta. Gushin-chan, Ay, iniisip mo ba na ako ay hindi maayos? Bakit hindi mo sabihin sa akin ang lahat? hindi naman. Baka isipin mo ang mali. Ah, ate, naintindihan ko na. Lahat ay hindi pagkakaintindihan. Huwag mo nang sisin si brother-in-law. Ikaw, mag-usap tayo sa labas. Ngayon, ang groom. Pwede nang halikan ng bride. Anong nangyari? Ang corny mo naman. Ano ng panahon na ito? Pagkikita pa lang, halika na agad. Parte naman yun sa proseso. Ay nako, tingnan natin pagdating natin. Sahanin mo na tayo maghalikan. Sige. Halikan na nga. Ano na naman? Ang sing-sing mo. Props lang ba yan? Sabi nila, para lang maganda sa picture. Ay, hindi ko pinapansin ang sabi nila. Gusto kong totoo. Sige na. Oh. Sige na, halik na. Ikaw, ano naman nangyari sa'yo? Huh?